Magandang umaga po sa ating lahat at mabuti po ang Diyos dahil tayo po ay binigyan ulit ang Panginoon ng isang pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ay tayo po muna ay magandog ng mga papurit pagsamba sa Panginoon ngayong umagang ito dahil dapat lang po talaga natin siyang sambahin pagkalaya ng mga papurit pagsamba ngayong umagang ito. Dahil siya po ay tunay na dakila tapat sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay mag-alin ng isang awitin sa Panginoon ngayong umaga. At bago pong lahat, tayo po muna ay magandog ng mga papuri at pagsamba. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O Lord. Tunay nga, O Lord, na walang katulad ka, O Lord. Tunay nga, Panginoon, yung katapatan niyo at kadakilaan niyo sa buhay ng bawat isa ay nandun, Panginoon. Na kahit kailan, Panginoon, ay hindi niyo ito inilayo. Bagkus, Panginoon, ay araw-araw niyo itong dama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagising, pagmulat mo lang ng aming mata, Panginoon, sa umaga, O Lord, ay nandun na yung katapatan niyo sa buhay ng bawat isa. At ngayong umaga po, tayo po umawit sa Panginoon. At hallelujah, Jesus. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad niyo. Pag-ibig niyo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan niyo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Hallelujah, Jesus. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kayo at pupurihin kayo bilang tanda ng aking pagmamahal. Kayo ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Misa pa sila po sa una. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad niyo. Pag-ibig niyo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan niyo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kayo at pupurihin kayo bilang tanda ng aking pagmamahal. Kayo ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Kayo ang hari at tagapagligtas,
sa Panginoon ngayong umagang ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Humihin po kayo, Panginoon. Dakilain kayo, O Lord. Muli nga, Panginoon, na napakabuti niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan niyo, O Lord. Maraming salamat ngayong umagang ito, Panginoon. Sa patuloy, O Lord, na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, kami po ay dadako ngayon sa pag-aaral ng iyong salita, O Lord. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ng iyong salita. Patuloy nga po, Panginoon, na kayo'y kumilos sa kalagitnaan namin ngayong umagang ito. Patuloy, Panginoon, na maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang iyong banal na presensya, O Lord. Bagamat magkakahiwalay, Panginoon, ay patuloy po ako naniniwala na kayo ay gagawa sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa inyo ngayong umagang ito, Panginoon. Karapat-dapat nga lang kayong papurihan at sambahin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, O Lord. Sa inyo lang po namin tinataas sa mga papuri pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po ang aming Pastora Femi, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Diyos, tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos ngayong umaga. At patuloy po namin pinagpapasalamat sa inyong panibagong umagang ito, O Diyos. At muli po kami mag-aaral ng iyong mayamang salita. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon. Hinihingi namin ang tulong ng inyong kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sapagkat sa inyong salita, sabi niyo po, ay sa 2 o 3 nagkakatipon, higit pa po kami sa 3, O Diyos. Nariyan kayo na siyang bababa sa aming kalagitnaan. Namin ang tulong magpatuloy na pagkilos ng inyong banal na Espiritu, na siyang patuloy na manguna sa amin, na tulungan niyo po kami sa umagang ito, na kayo ang aming mabigyang karangalan, maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-uusapan po ay ang patungkol sa kaligtasan, nung paman hanggang sa ngayon ay yung kaligtasang tinanggap ng bawat isa, at hindi lang sa ating mga sumampalataya, kundi sa lahat po ng mga tao na nilikha ng Diyos, at hindi lang sa bawat sumampalataya, kundi sa lahat ng tao, ay ang kaligtasan na inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. At mayroon po tayong bahagi na ang tema po rito sa 2 Peter sa ating pag-aaralan, salita ng Panginoon sa aklat ng 2 Pedro, sa kapitulo 3, talatang 15. Ay makipagbasa po kayo, nasabi rito, alalahanin niyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Kaya nga ng mga isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa mayamang salita, at purihin po kayo ngayong umaga. Ito po binigyan ko ng tema na ang pamagat po nito'y kaligtasan, salvation. At ang tema po nito ay ang dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon ay upang mabigyan niya ng pagkakataon ang mga tao para maligtas. Hallelujah! Purihin ang Diyos. At ano pong sabi, mayroon pong 4 na bagay na makikita natin dito kung paano nagpahinuhod ang ating Panginoong Hesus sa harapan ng Diyos. At ang kaligtasang ito po ay para sa lahat ng tao, at sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo na ating Panginoon, sinubos siya ng Diyos sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ng lahat ng tao. At narito ang mga dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. At pag-aralan po natin kung ano po yung mahalagang bagay na ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Amen po ba? Amen. At ang sabi doon sa ating teksto ay alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Amen. Ibig sabihin, pag sinabing ang mga tao ay lahat, marami. Gaya nga ng mga isinulat sa inyong kapatid nating si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen. Ayun pong una na ibinigay ng Diyos, tingnan nga po natin yung aklat ng Roma
Kapitulo 2, talatang 4, ang sabi niya rito, ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga at mapagtimpi. Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan kaniya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Ano po yung una na napakahalagang bagay na ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao? Ano pong ginawa ng Panginoon? Mahalagang bagay na ito na ginawa ng Diyos para sa lahat. Nasabi rito, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan. Amen po. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon, ibig sabihin na ang lahat ng tao ay mayroong kahatulan ng Diyos. Dahil ang sabi sa Roma, Kapitulo 2, talatang 4, ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil alam mo siya'y mabuti. Opo, napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Pero ang lahat ng tao ay nagkasala. Dahil ito'y nasa Roma 3:10. Matiyaga at mapagtimpi. Pero kailangan sabi ito, dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo. Kaya po tayong mga nilikha ng Diyos, mga sumampalataya sa Diyos, ay pinaabot na sa atin na dapat mong malaman, sabi ni Pablo, at ang sabi rito, dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Ganun kabuti ang Diyos, ganun katiyaga ang Diyos para sa atin. Siya'y mapagtimpi na kahit tayo ay makasalanan, ang Diyos ay nagtitiyaga na magtimpi sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya nga sabi rito ni Pablo, dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo. Bakit po? Dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya po ang sabi ng Roma, chapter 9, verse 23, ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinaawaan niya, na inihanda na niya noon pa para parangalan. Tayo po yung mga sumampalataya sa Diyos na pinili ng Panginoon. Pero ang nais ng Diyos, ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Pero salamat sa Panginoon, dahil ay tinawag ng Diyos, tayo pinili ng Panginoon. At ang sabi niya sa Roma 9:20-23, ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinaawaan niya. Tayo po'y kinahabagan lang ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At inihanda na niya noon pa para parangalan. Ano sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso? Sa Epeso 1:7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. At sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung kahulugan ng ibig sabihin na pinatawad ang mga kasalanan natin. At napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na dugo. Amen. Amen. Kaya po, makikita natin kung paano ang Diyos ay yung sa malaking biyaya, kung paano tayo binibigyan ng Diyos ang pagkakataong magsisi sa kasalanan, sapagkat ang Diyos ay napakabuti, matiyaga, mapagtimpi. Kaya nga sabi rito ni Pablo, dapat mong malaman ang Diyos ay mabuti sa iyo. Amen. Ganun kabuti ang ating Panginoon. At sabi nga rito, sa Efeso 2:4, napakaunawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? Amen. At ang sabi pa rito, ginawa ng Diyos para maipakita niya sa lahat na darating na panahon na hindi mapapantaya ang kasaganaan ng kanyang biyaya. Kaya nga sabi rito, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na magsisi sa mga kasalanan natin. Pangalawa, ano pong sabi pa rito na napakahalagang bagay na ginawa ng Diyos? Isinugo ng Diyos si Kristo Jesus at inialay ang kanyang buhay. Ano sabi sa Roma 3:25? Sa Roma Kapitulo 3, talata 25. Isinugo ni Kristo Jesus, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay.
Sa ganun mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo isinugo sa mundo, sa buong sangkatauhan, para ialay ang kanyang buhay. Amen. Kailangan pong malaman natin na isinugo ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo sa buong sangkatauhan para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganun, mawala ang galit ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Isinugo ng Diyos ang ating Panginoon sa buong sangkatauhan, sa buong sanlibutan para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganun, mawala ang galit ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng banal na dugo ng Diyos, napatawad yung ating mga kasalanan. At kung sasampalataya tayo sa Kanya. Pero mayroong nais ang Diyos sa atin na kung tayo sasampalataya sa Kanya, mapapatawad sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. At ginawa yun ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao. Amen. Kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Tayo po yun. Hindi po tayo exempted sa lahat dahil tayong lahat ay nagkasala. Walang matuwid. Wala kahit isa. Kaya po, sabi nga dito ay kung sasampalataya tayo sa Kanya, sa mamagitan ng Kanyang banal na dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. At ito po ay nasa John 3:16. Amen. Amen. At ang sabi po sa pangatlo, yung una, binibigyan tayo ng pagkakataong magsisi sa kasalanan ng bawat isa. Hingin natin ng tapatawad ang ating mga kasalanan sa Panginoon. At ano po ba napakahalaga rito? Yung binibigyan pa tayo ng pagkakataon, tayo po'y nasa huling panahon na. At sa pangalawa, ano po? Inialay na ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa lahat, para sa bawat isa, sa buong sangkatauhan. Pangatlo, ano pong sabi doon sa pangatlo? Ang sabi po niya sa Roma, talata, kapitulo 9, talata 22, ganun din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero minabuti niyang tiisin muna ang buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ano po yung pangatlo? Ipakikilala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At mismong sinabi ito ni Pablo. Dahil nakita niya doon sa Roma, nung siya'y nangangaral ng salita ng Diyos, na ipakilala, nais ng Diyos na ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Sabi nga, ganun din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Kaya po ng Panginoon yun dahil ang ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Pero minabuti niyang tiisin. Amen. Tinitiis po yun ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi rito na, pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. At hanggang ngayon tayo ay nandito. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. At inialay ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, yung buhay ng kanyang bugtong na anak, siyang isinugo ng Diyos para sa ating lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At sabi nga doon sa pangatlo, ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ng matinding galit sa mga makasalanan. Ito po yung pagbabalik ng ating Panginoon. At sabi nga pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga. Kaya po hanggang ngayon tayo pinagtitiisan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Pinagtitiisan tayo ng Diyos ng buong tiyaga. Na dapat, ang mga taong dapat sanang lipulin na. Amen po ba? Amen. Dapat po tayo ay patuloy
na huwag nating sapitin yung galit ng Panginoon, lalo na sinabi niyang matinding galit sa mga makasalanan. Magpasalamat po tayo sa Panginoon na tayo ay pinili ng Diyos sa buong sangkatauhan. At ang sabi ng Panginoon, minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga. Kaya po hanggang ngayon tayo pinagtitiisan po ng Diyos. Amen. Lalo na po sa mga tao na talagang naroon sa buhay na talagang lubos na malayo pa ang puso at buhay sa Diyos. At tayo mismo mga sumampalataya sa Panginoon at mga pinili ng Diyos ay isa na maging daan ng Diyos para magtiyaga rin tayo sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Sabi nga ni Pablo sa aklat ng Timoteo, sabi niya, ngunit kinaawaan ako ng Diyos, si Pablo mismo ang nagpapatunay at nagpapatotoo para ay maipakita na Jesucristo sa pamamagitan ko, sabi ni Apostol Pablo, kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. At mismo si Pablo, nagtiyaga ang Panginoon sa kanya. Dahil isa si Pablo na talagang naging mang-uusig ng mga lingkod ng Diyos, naging mamamatay ng mga lingkod ng Diyos. Subalit pinatutuhanan ni Pablo na siya mismo'y kinawaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. At sa pamamagitan niya, naipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Nagsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin sa iba pang susampalataya sa Kanya na pagkakaloob niya ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya po tayo binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos. At ang sabi sa pang-apat, sabi niya, ang sabi sa Isaiah chapter 30 verse 18, yung pang-apat. Pero sabi ni Isaiah, pero naghihintay ang Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya. Amen po ba? Amen. Para kaawaan niya at nakahanda siyang ipadama sa iyo ang Kanyang pagmamalasakit, sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan at mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Ano po yung pang-apat? Naghihintay ang Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Amen. Kaya po ngayong umaga, Hallelujah. ang Panginoon po ay naghihintay na tayo lumapit sa Kanya, sapagkat tayo ay kinaawaan ng Diyos at nakahanda siyang ipadama sa inyo ang Kanyang pagmamalasakit, sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan at mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kaya nga, nakikita natin doon po sa aklat ng nakikita po natin doon sa unang Pedro kapitulo 3, talatang 20, nung panahon ni Noe, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa yung barko na nung mangusap ang Panginoon kay Noe, ay nasabi po doon, buksan nga po natin sa unang Pedro, kapitulo 3, talata 20. Ang sabi po niya, ang Diyos noong panahon ni Noe, sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko, ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ibig sabihin, nung panahon na nangusap ang Panginoon kay Noe na may darating na sakuna o panahon na talagang may mangyayari sa buong sangkatauhan, naghintay ang Panginoon. Alam po ba niyo, sabi, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa yung barko. Hindi ko po alam kung ano, pero narinig ko po lang sa ating district superintendent kung 1,000 taon yung paghihintay ng Panginoon sa mga tao para magbalik loob sa Diyos. Sapagkat napakaraing taon na dumaan na naghintay ang Panginoon na lumapit sa Diyos at bigyan pa ng pagkakataon ng mga tao. Subalit ilan lang po ang taong naligtas nung panahon ni Noe. 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas.
nung panahon na yon. Sinuwi ang kanyang asawa at tatlong anak na may asawa. Amen po ba? Amen. Kayo po, tayo po ay napakapalad. Sapagkat ang sabi niya, nung panahon ng sa mamamayan ng mga mamamayan ng Jerusalem, sa mamamayan ng Diyos, nung paman sa lumang tipan ay naghintay ang Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya. At ito'y sa pamamagitan ni Propeta Isaias, ay ipinaabot ito ng Panginoon sa Kanya para sabihin sa mamamayan ng Diyos na naghihintay ang Panginoon na kayo lumapit sa Kanya para kaawaan niya. At nakahanda siyang ipadama sa iyo ang Kanyang pagmamalasakit. Ganon kabuti ang ating Diyos. Amen. Gayon kalaki, ganyan kalaki, kalawak ay pag-ibig ng Diyos para sa atin, para ipadama ang Kanyang pagmamalasakit. At hanggang sa ngayon po, bakit hindi pa siya bumabalik? Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon Amen. ng Diyos na magsisi sa ating mga kasalanan. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo isinugo ng Diyos para ialay ang Kanyang buhay. At ipakikilala ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. Kanino po? Sa makasalanan. At sa lahat ng mga tao sa sanlibutan. Kaya nga sabi nito sa Isaiah, sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan at mapalad na nagtitiwala sa Kanya. At makita po natin sa 2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Amen. Gaya ng inaakala ng ilan ng totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat ng sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Kaya po ngayong umaga, tayo pong mga nagsisampalataya sa Panginoon na pinili tinawag ng Diyos. Patuloy ko pong inilalapit na ito ay wag nating ilalayo sa ating puso ang mga salita ng Diyos. Sapagkat ito yung buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na isinugo ng Diyos para ialay ang buhay para sa lahat sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Ay nang pag tayo sumampalataya sa Kanya, ay ang kaligtasan na inihanda ng Panginoon sa atin. Kaya po huwag nating pabayaan na ang mga salita ng Diyos na siyang naging daan para tayo magkaroon ng kaligtasan nung tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi po tayong huwag sabi nga ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa pagtupad. Mismong ang Panginoon ay tumupad sa Kanyang pangako. Kaya nga binibigyan pa tayo ng pagkakataon na tayo mismo na sumampalataya sa Panginoon na pinili tinawag niya ay may pagkakataon na ihayag natin ang mga salita ng Diyos sa mga tao pa, lalo na sa ating mga kamag-anak, sa ating mga pamilya, at sa lahat ng tao. Hindi po hadlang na tayo ay naka-quarantine o nasa bahay lang o nasaan man dako. Meron po tayong ginagamit na binigay ang Diyos para maihayag ang salita ng Diyos. At ang pag-aaral ng salita ng Diyos na ito ay isang daan para makaabot sa mga tao at marinig nila ang salita ng Diyos ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Kaya po, ito po yung kung paano tayo lalo pang manghimagod sapagkat ang Diyos ay nagpahinuhod ng ating Panginoong Hesus para italaga ang buhay niya para sa ating lahat at tayong mga sumampalataya sa Kanya, magpatuloy tayo sa Panginoon. Ipahayag natin, ipaabot ang salita ng Diyos sa iba sapagkat para hindi nila, sabi nga ng Panginoon dito sa Kanyang mga salita, sa nabasa natin kanina na ang sabi niya ay ipakikita ng Panginoon ang Diyos ang Kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan.
At salamat sa Panginoon sapagkat hanggang ngayon tinitiis ng Diyos na may buong pagtitiyaga ang bawat tao na dapat noong pa man ay lilipuli na hanggang ngayon ay binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos gaya po ngayon ang sitwasyon natin. Ito po ay pinahintulutan din ng Panginoong mangyari. Bakit? Nais po ng Panginoon ay lalo tayong magpakalapit. Lakaran natin ang mga salita ng Diyos. Sabi nga ng Pastor Joseph po kahapon sa kanyang pag-aaral na sa Panginoon ay may pag-asa. Na ang sabi po ay mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin ang kanyang salita. Hindi lang natin nabasa, hindi lang natin narinig, kundi ito ay makita sa ating buhay. Ipamuhay natin. At kaya nga magpatuloy tayo na ipahayag ang salita ng Diyos at makita sa buhay natin. I-apply natin sa buhay natin upang malubos na ang kaligtasan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng natin. Kagaya nga ni Pablo, sa pamamagitan niya, kung gaano siya tiniyaga ng Diyos. Nagtiis ang Panginoon, tiniyaga siya. Na alam ng Panginoon, nakita niya ang buhay ni Pablo na siya ay naging makasalanan. Sapagkat ito yung nagsilbing halimbawa na ginawa ni Jesucristo sa iba para sumampalataya at mapagkalooban sila ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ngayon po ay hindi na po panahon na talagang tayo tumigil o tumalikod sa Panginoon dahil may kapahamakan. Ito na po yung panahon na tayo sumampalataya sa Diyos, tinanggap natin yung buhay ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Magpatuloy po tayo. At lalo tayong magpakalapit sa Diyos at tayo magamit ng Panginoong halimbawa, kagaya ni Pablo, kahit napakalaki ng kasalanan ginawa niya, pero ito yung naging daan nang siya'y tawagin ng Diyos, nang siya'y piliin ng Diyos, para ipangaral ang mabuting balita sa iba ng kaligtasan. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mga salita niyo na inihayag ngayon sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At ngayong umagay, tinataas namin ang kapurihan sa inyo. Kayo yung mataas at madakila, Ama. Purihin po kayo, Diyos. Dakilain po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Purihin po kayo, Diyos.